Salamat, magsilpulang po tayo. Magandang umaga sa bawat isa. Congressman Roman Romulo, salamat sa inyong mensahe sa ating sangguniang panlungsod, sa mga barangay officials na gumising ng maaga kahit walang pasok ngayon. At sa ating ganun din, sa ating mga kawani ng lokal na pamahalaan at sa ating mga kasama mula sa iba't ibang organisasyon, samahan, mga historian natin, sa mga veterano at kaanak ng mga veterano, national government agencies, gaya ng PNP, BFP, sa ating mga scouts, at sa lahat po, mga napadaan lang, lahat po, magandang umaga sa ating lahat. Si Jose Rizal, pangkaraniwan natin nakikita, araw-araw nadadaanan natin yung plaza, dadaanan natin ang mga monumento, sa piso nakikita natin siya, sa eskwelahan pinag-aaralan siya ng konti, kaya minsan nagiging pangkaraniwan na lang o nagiging parang, di ba, kaya nga may bantayo, kaya nga may monumento, para ang intensyon nito ay para maalala natin, para mabigyan ng parangal, hindi diyang bugay ang ating bayani kahit matagal na po siya. Pero minsan, nagkakaroon din ito ng effect na kabaliktaran ng intensyon na ito. Parang dahil araw-araw natin siyang nakikita, sa piso na lang araw-araw natin siyang nakikita, parang hindi na natin siya napapansin o hindi na natin siya napagkukunan ng inspirasyon. Kaya ngayong Rizal Day, ibahin po natin. Tingnan po natin ng maigi ang ating bayani na si Gat Jose Rizal o Dr. Jose Rizal. Maaaring nabasa po ng iba sa inyo ang libro ni Professor Ambet Ocampo. Yung pamagat ay Rizal Without the Overcoat. At yung una niyang tanong doon, kaya ito daw yung isa sa dahilan kung bakit siya naging isang historian o bakit siya naging interesado sa kasaysayan natin bilang mga Pilipino, ay yung tanong ng tatay niya sa kanya na, tingnan natin si Dr. Jose Rizal ngayon, bakit sa init-init ng Pilipinas ay nakasuot siya ng overcoat? Hindi lang po coat yung suot niya. Di ba pag formal, attend tayong kasal, minsan di ba naka-coat and tie tayo. Pero yung suot ni Jose Rizal, pag pumasyal tayong Luneta, hindi lang po coat and tie. Hindi nga lang three-piece yung suot niya, yung three-piece na suit, yung suot niya. Meron pa siyang overcoat. Yung overcoat, pag pumunta kang Amerika, Europa, sinusuot lang yan pag sobrang lamig. Sa Pilipinas, wala ka naman nakitang nakasuot ng overcoat. Ni minsan wala tayong nakitang overcoat. Pag tinignan din natin ng mga ebidensya, mga dokumento, makikita na si Jose Rizal nagsusuot din ng barong. Nagsusuot din ng mga damit ng Pilipino. Meron nga siyang may nabasa ako isang sulat niya. Ang sabi niya, nasa Europa siya nito May isang event siyang inattendan. Hindi ko maalala kung sa Espanya, sa Madrid yata. Pero basta sa Europa. Sabi niya, nakasuot siya ng barong, sayang daw. Hindi niya nadala yung kanyang anong tawag dun sa lakot? Sa lakot ba tawag dun? Sayang daw, hindi niya nadala yung niya. Sayang. Kaya ibig sabihin, nagsusuot talaga siya ng barong. Pero pag tiningnan natin sa litrato, di ba wala kang makikita na nakabarong si Rizal o nakakasual lang? Di ba wala? Ang tanong, bakit? Ayon kay Professor Ocampo, yung sa Luneta, kaya nakasuot ng overcoat si Jose Rizal, ay kasi ginawa yun sa Switzerland. At yung artist nun ay isang Swiss na artist. Kaya yung point of reference niya, yung suot sa Europa. May picture nga, yung bantayog sa Luneta. Meron pong litrato nun. Kung isearch nyo sa Google, makikita kagabi, sinearch ko po siya ulit. Makikita nyo po na may litrato po yun na ang background ay yung Alps, yung mountain range sa Switzerland. Makikita nyo po yun, i-search nyo po mamaya pag may oras po kayo.
very interesting, na si Jose Rizal, yung background niya, yung Alps, at yun mismo, yung dinala sa Luneta. Meron pa akong ibang mga nabasa, na napanood, na sabi ng iba't ibang historian, na yung bukod po ron, makikita na, yun nga, sa litrato, kaya madalas siyang naka-overcoat, madalas siyang naka-suit o naka-coat, at hindi nakabarong, kasi karamihan ng mga litrato na nahunan, ay nasa Europa siya ng mga panahon na yun. Di ba naman ganun kauso ang mga litrato dito sa Pilipinas noon. Very interesting. Wala po akong baon-baon na napaka-lalim na aral o napaka-profound na lesson para sa atin. Nasa sa atin na po siguro kung ano yung mahuhugot natin na aral mula dito. At tingin ko sa simpleng trivia, diba? Sa simpleng trivia na ito, na kaya pala naka-overcoat si Jose Rizal sa ating plaza, sa Luneta at sa iba pa. Kaya pala sa mga larawan, ganun yung nakikita natin sa mga litrato, puro ganun ang suot niyo. Kaya pala, may dahilan pa na yun. Para sa akin, ang aking simpleng nakuha mula doon ay sa mga bagay-bagay, napaka-importante din minsan na huwag nating baliwalain, tingnan natin ng mas malalim pa kaysa sa unang tingin. Gaya ni Jose Rizal na araw-araw natin nakahawakan ng kanyang mukha sa piso, araw-araw natin nakikita kung saan-saan, pati sa mga brand ng kung ano-ano, ang daming Rizal. May lugar na Rizal, may kagamitan na brand na Rizal, di ba? Parang hindi na naging espesyal, di ba? Naging pangkaraniwan na lang siya. Maganda minsan na huminto tayo, tumigil tayo, mag-pause tayo. Tiningnan-tingnan natin, baka may mas malalim pang dahilan o baka sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay, baka may mga bagay na nakasanayan na natin. Hindi ko naman sinasabi na bihisan pa natin si Jose Rizal. Magandang tradisyon na po ito, di ba? Tradisyon na rin po yan na ganyan yung itsura niya. Pero maaaring sa mga bagong gagawin natin, kung may bagong painting, kung may bagong monumento, kung may bagong establishmento na may ilalagay tayo na Rizal, baka pwedeng nakabarong naman. Ibig sabihin, hindi porket yun na yung ginagawa natin ng 100 plus years, ay dapat ganun at ganun na rin. Mag-aralan natin, tingnan natin ng maigi. So ito, siguro masasabi natin na trivial na halimbawa lang naman po ito. Sabi ko nga, wala naman akong napaka-profound na lesson para sa ating lahat ngayong umaga. Gusto ko lang i-share yung trivia na ito. Pero ang nakuha ko po mula dito na sa mga bagay-bagay, ayun nga po, hindi porket ganun na at matagal ng ganun, ay hahayaan at tatanggapin na lang natin na forever na siyang ganun. Tingnan natin ulit sa ibang bagay, sa mas malalim na bagay. Maaaring sa gobyerno, nasanay tayo sa mga lumang kalakaran. Hindi porket kasanayan na yun at yun na yung nakagisnan natin, kaya ng kickback, ng palakasan system, na hindi lang naman sa gobyerno, kundi na isa kultura na po sa atin. Hindi porket ay ganun na yung ginagawa noon at ilang siklo na ginagawa, ilang taon na ginagawa, ilang henerasyon na ginagawa yan, nakasanayan na natin, hindi dapat na tanggapin na lang natin ng bigit pata. Pwede nating pag-aralan, tingnan, ano ba yung tamang paraan? Ano ba yung mas maganda pang paraan? Ano ba yung alternatibong pamamaraan? At naniniwala po ako na kung ganito po ang gagawin natin sa pang-araw-araw ng buhay, sa pribado nating buhay, sa ating mga pamilya, at lalo na para sa ating mga lingkod bayan na nagtatrabaho sa gobyerno, baka mas maganda po ang maging kinabukasan natin. Mas lumiwanag ang hinaharap para sa ating mga Pilipino. Mga kaibigan, sana po ay muling maging inspirasyon ang buhay ni Jose Rizal sa bawat isang Pilipino, sa bawat isang Pasigueño. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.